Nakalimutan ko sa inyo isang si Derek. Magre-record na pala. So sa mga nakakapanood nitong ating recording, kung gusto nyo makapakinig ng buong mensahe, umattend po kayo nitong ating online service. Hindi ko alam, kapag andito ko kasi sa Manila, pagka namamalengke ko, pag namamalengke kami ni July, lagi kaming, may pinupuntahan kami na na grocery. Doon din kami bumibili ng mga karne. Dahil mas mura yung baboy. So for example, sa palengke, yung baboy na nagkakahalagang 400 pesos, nabibili ko doon 300 lang. Mura siya ng 100 pesos. Kaya mas nakakatipid kami. So doon kami bumibili sa grocery na yon. At alam nyo, yung grocery na yon ay, yung mall na yon ay sikat na pagka September pa lang, tumutugtog na yung kanta ni Jose Marichan. Pagtungtong ng Burr months, pag pumunta ka ron sa mall na yun, maririnig mo lagi na kumakanta na yung tinutugtog na yung mga Christmas songs. Ewan ko, sa isang linggo, nakakailang beses akong bumabalik doon para mamalengke. Hindi ko siya masyadong nadidinig. O hindi kaya kapag ka pumunta ka sa Facebook, kapag ka nagtingin ka sa mga feed, wala kang masyadong makikitang posts or greetings or celebration na nalalapit na ang Pasko. It seems na masyadong maraming problema ang mga tao ngayon para alalahanin ang Pasko ng ganun kaaga. Yung famed and reputed Filipino Christmas, yung pinagmamalaki nating Pasko sa Pilipinas na pinakamahaba sa buong mundo, para siyang biglang na-stroke, para siyang biglang naparalisa, parang wala nang masyadong masaya na malapit na ang Pasko. Sayang, kasi ako, lagi ko kinukwento sa mga mensahe natin na paborito kong okasyon ng Pasko eh. Pasko ang isa sa mga pinaka-paborito kong okasyon na sineselebrate. At kung naiintindihan natin ang significance ng nangyayari sa Bethlehem, kung maiintindihan natin ang significance nung nangyayari nung gabi niyon, hindi tayo mawawalan ng rason para ipagdiwang kung ano ang naipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang panalangin ko sa umaga nito, simula sa umaga nito, na balikan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At yun ang pinakamalaking kagalakan. Ano ang ginawa ng Panginoon on our behalf? Buksan natin kunin natin mga Biblia, buksan po natin ito sa John chapter 1. Mag-share screen po ako para lahat tayo ay makasunod sa pagbabasa. Juan, Kapitulo 1. Ito ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Hindi po yung 1 John, hindi yung 2 John. Yung John, yung pang-apat na book sa New Testament, diba? Matthew, Mark, Luke, and John. John chapter 1. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 1, at babasahin po natin simula verse 1 hanggang verse 18. John chapter 1, verses 1 to 18, tumayo po ang lahat, kabilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ang inyong lingkod na lamang po ang babasa. John chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light.
The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. Verse 11, he came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me." For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, God the only Son, who is at the Father's side. He has made him known. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, sa pagsisimula namin ng pag-aaral patungkol sa iyong incarnation, patungkol sa iyong kaparangalan. Panginoon, maluwalhati ang pangalan mo. Mabigyan namin ng kalwalhatian ang kataasan ng pangalan mo. At makita namin ang kahalagahan ng pagparito mo para sa amin. Salamat sa kabutihan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Nung Thursday, sa amin pong eskwelahan, ay meron pong inorganize na program. Yun pong aming, may inorganize na program yung aming school. Bali po ang ginawa ng aming, ang ginawa po ng aming school head, ng administration. Nag-organize kami ng isang buong araw. Ang tawag po namin doon, career fair. So yung mga bata, basically, ito po ay tulong sa mga grade 10, grade 12, na nagdidesisyon pa lang kung anong career ang ipupursue nila sa college. Yung mga bata ay nalilito kung ano ang course na kukunin nila, anong trabaho, anong university ang pag-aaralan nila. Kaya kung ginawa namin, ang ginawa ng school, nag-organize kami ng isang buong program para doon. Doon sa program na yon, nag-invite kami ng mga university, kakausapin nila yung mga bata, bibigyan ng payo. Gusto mo bang mag-engineering? Gusto mo bang mag-doktor? Gusto mo bang mag-teacher? Pwede ka sa school namin, nag-o-offer kami ng mga scholarships. And as a side note, nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa ganung pribilehiyo ng mga estudyante ngayon, na para sa mga naging estudyante many years ago ay hindi nagkaroon ng ganung options. Siguro marami sa inyo ang makaka-relate na maraming mga estudyante ang nag-aral before na ang choice lang nila kung mag-aaral sila o hindi. Yun lang ang choice na meron sila. Pero nakakatuwa dahil yung mga bata ay binibigyan ng maraming pagkakataon para makagawa ng informed decision patungkol sa kanilang future. Napakaraming scholarships, napakaraming assistance. So anyway, yung mga bata ay pinaghandaan namin ng ganong program. Hindi siya contest, rather, isa siyang araw kung saan yung mga bata ay mag-iisip lang patungkol sa kanilang future. Anyway, nag-invite din po kami ng mga alumni ng school para i-share sa kanila kung ano yung mga naranasan nila pagkaalis nila ng Montessori, kung ano mga naging karanasan nila, ano ang mga dapat nilang i-anticipate. Anyway, bago magsimula yung main program, in-invite namin yung congressman para magbigay ng mensahe. Pag doon sa programa na yon, ako po yung nag-MC, hirap na hirap ako. Kasi alam nyo, meron akong nakaplano na programa. MC ako eh. Meron tayong gagawin. Ito ang unang tatawagin ko, ito ang pangalawang tatawagin ko, ito yung pangatlong tatawagin ko. Ganitong oras, ito na yung parte ng programa. Ganitong oras, ito na yung gagawin natin. Ito na ganitong oras, 30 minutes lang para dyan sa plan. Ganitong oras, magla-lunch na tayo. Yun kasi ang trabaho ko. Dumating si congressman. Nag-speech si congressman. Dumating siya, anyway, in fairness naman sa kanya, dumating siya ng tama sa oras, which is rare. Bihirang-bihirang kapag ka meron kang guest na politician, bihirang-bihirang nangyayari yun eh. Madalas yung mga yun, dadating sila kung kailan nila gusto. In fairness naman sa kanya, dumating nga siya on time. Nag-speech siya
At pagkatapos siya mag-speech sa harap, umikot siya doon sa mga estudyante at nakipagkamay siya. Wala sa program yon. Tapos yung mga bata naghihiyawan, yung mga bata excited, nagpa-picture sa kanya. At alam niyo, sa totoo lang, habang si Congressman ay nandun sa venue, akong MC, wala akong kapangyarihan. Hindi ko mapasunod yung mga bata, hindi ko mapasunod yung buong programa hanggang nandun si Congressman kasi lahat ng atensyon ay nasa kanya. Interesting siyang makita kung ikaw ay nasa stage kasi makikita mo talaga yung mga bata kapag si Congressman ay pumunta dun sa right side ng venue, lahat ng ulo lilingon sa right side. Tapos kung saan siya magpapapicture, nagpipilihan yung mga bata, nagtatawanan, masaya lahat, excited, tapos lilipat siya. 10 to 15 minutes akong walang kapangyarihan dun sa stage. Sir, dahan-dahan, pinapakalma ko yung crowd at ang sinabi ko, sige, salamat sa excitement nyo, magpatuloy na tayo sa program. Honestly, walang pumapansin sa akin. At ang isa sa mga interesting na nakita ko po doon, kahit na yung boss ko, kahit na yung may-ari ng school, wala rin talaga siyang nagawa. Napaisip ako, kasi naalala nyo, meron tayong ganong ilustrasyon a few months ago sa kung ano ang ibig sabihin ng salitang glory sa Hebrew, yung kalwalhatian. Ang ibig sabihin nun talaga sa Hebrew language ay weight o bigat. Sa Tagalog, meron tayong term na kapag yung isang tao ay mayaman o makapangyarihan, ang tawag natin sa Tagalog sa kanila ay bigatin. At habang nakatingin ako dun sa congressman, yun ay isang demonstration ng anong ibig sabihin na maging bigatin. Pumasok siya dun sa venue and suddenly for that short span of time, it was all about him. Pumasok siya doon sa room at lahat ay nakatuon sa kanya. At walang kapangyarihan ng program namin, walang kapangyarihan yung lahat ng meeting namin, walang kapangyarihan lahat. Actually, sinasaway na nga siya ng kanyang mga staff, pero hindi, walang makapigil. Nung maikling panahon na yon, ang attention ay nasa kanya, saka nasa kanya lang. And it got me thinking, pareho na gusto sana nating mangyari ngayong Christmas. Nag-iisip kayo, ba't ang random? Saan naman galing paano naman papasok din yung Pasko? Let me think about it. Meron tayong mga plano ngayong Pasko. Plano namin ni July, open ng Panginoon, hindi kami dyan. May mga pagkakagastusan tayo ngayong Pasko. Nag-aantay tayo ng mga bonus at nag-aantay tayo ng mga matatanggap natin. Meron tayong bibigyan, meron tayong mga pupuntahan, meron tayong mga gagawin. Ito ang pinaglalaanan natin. How we pray na biglang pumasok ang Panginoong Jesucristo sa mga programa natin ngayong Pasko at magkatalsik-talsikan lahat ng mga plano natin. Ang panalangin natin, ang Panginoon ay mag-create ng isang grand entrance sa lahat ng sopistikadong plano natin at mawala sa at ma-disregard o mabago o magtalsikan. Yun ang masusukang term. Yung magsitalsik yung mga plano natin dahil sa bigat niya. Na kung paano binihag ng bisita na yon, yung atensyon ng mga tao for that few minutes. Na ang Panginoong Jesucristo nawa ngayong Pasko ay hindi lang maging bisita. Pangalawa, hindi lang siya maging palamuti, hindi lang siya maging accessory. Siya ang mag-capture ng attention natin ngayong season na ito. And what better way to do that than to explore the weight, the significance of His first coming, His incarnation, yung kanyang pagparito, yung kanyang pagkakatawang tao. Kanina, may inawit po tayo at ang sabi nung kanta na yun, pleased as man with man to dwell. Alam niyo, nung una kong narinig yung kanta ngayon,
Although luma na siyang kanta, pero nung una kong pinagbulay-bulayan yung mensahe nun, ito ang Tagalog niya. Minabuti niya na tumahan kasama natin bilang isang tao. Hindi natin naiintindihan kung gaano kagandang balita yun dahil hindi natin nalalaman kung gaano kataas itong pinag-uusapan natin. Napakalaki nung tinawid niya, nung minabuti niya na magkatawang tao upang makasama tayong mga tao. Meron tayong isang kinakanta, yung hymn natin na At Calvary. Oh the love that drew salvation's plan. O ang pag-ibig na nagplano ng kaligtasan natin. Oh the grace that brought it down to man. O yung biyaya na nagdala nito sa mga tao. Oh the mighty gulf that God did span. Pagkalaki-laking bangin ang tinawid niya nung inabot niya tayo. Walang krus at walang pagkabuhay na maguli at walang iglesia at walang kaligtasan kung hindi minabuti ng Panginoon na magkatawang tao. At yun ay makikita natin doon sa binasa natin sa John chapter 1. Unang-una sa lahat, tama na hindi naman niya po December pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi talaga December isinilang ang Panginoon. Kung December, hindi ito magwo-work sa klima nung bansa na pinagsilangan sa kanya. Pangalawa, wala naman niya kasi talagang sinabi sa Bible na December pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Nagkasundo lang, nagdesisyon lang ang mga mananampalataya na ipagdiwang ang Kapaskuhan ng December. At unang-una sa lahat, bago tayo mag-proceed sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa passage, may I plead with us, hindi man tayo ganun karami ngayon, na hindi tayo dapat yung mga Kristiyano na nagsispend ng Christmas kahahanap ng butas sa kung paano sineselebrate ng ibang tao yung Pasko. Okay, naka-attend na kayo ng mga ganyan naka-attend na tayo ng mga ganyan church, nakarinig na tayo ng mga ganyan mga quote-and-unquote Christians na ang favorite way nila ng pagse-celebrate ng Christmas ay ituro kung bakit mali yung pagse-celebrate ng Christmas ng ibang tao. Okay? Kasi alam nyo, simula ngayon hanggang December 31, ise-celebrate nila ang Christmas by reminding themselves na hindi naman talaga December pinanganak ang Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga 3 hari yun, paganong practice yung Christmas, yan talagang kultura mali yan, materialistic yan and all that, tapos kayo, mali yung ginagawa nyo, ganun ito. Pero all the while, itong mga taong to, tatanggap naman ng mga Christmas bonus nila. Napakarami na natin dinaluhan na church na buong Christmas, 4 na Sunday, ipagbibiin na nila na hindi ang pasto mali yan. Pero dahil may project yung church, mangangaroling sila. Kala ko ba mali? Kung talagang naninindigan ka na hindi December pinanganak ang Panginoong Jesucristo at April siya pinanganak, di mangaroling ka ng April? Okay? Look, hindi talaga pinanganak ang Panginoong Jesucristo ng December. Okay? Yung 3 hari, hindi talaga sila 3 hari, 3 wise men sila. At walang sinabi sa Bible na 3 lang sila. Okay? Malamang sa hindi, ito ay isang caravan ng maraming tao. Ang binanggit sa Bible ay may 3 gift. Okay? But may tayong mga mananampalataya, meron tayong mga mas mahalagang pag-uusapan kesa doon. Okay? Meron tayong mas mahalagang rason para maggalak kaysa doon. At ito yun. Makikita natin sa John chapter 1 yung theological na significance ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unang-una sa lahat, nag-a-agree ang mga Bible scholar na ang John chapter 1 ay sinulat na parallel ng Genesis chapter 1. Naalala niyo si Adrian nung bata pa, tapos
nagre-recite siya ng Genesis 1:1, diba? Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang sabi ng mga Bible scholar, nung sinulat ang John chapter 1, sinulat ito bilang parallel ng Genesis chapter 1. So, makikita mo ang kagandahan ng John chapter 1 kung pagtatapatin mo yung dalawa. Okay, so for example, in the beginning, God created the heaven and the earth, diba? Sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung pasimula ay ang salita, anong ibig sabihin nun? Naniniwala ang mga ang mga ancient people, lalo na mga Griego, na nagsimula ang lahat. Una-una, hindi naniniwala yung mga ancient philosophers, ay yung mga Greek, na ang lahat ng ito na nakikita nyo ay aksidente. Hindi totoo yun. Yun ang pinakamaling sasabihin mo patungkol sa mundo. Na ang lahat ng nakikita mo ay aksidente lang, nagkataon lang na ganyan yan. Hindi, ang naniniwala ang mga Griego na sa pagsisimula ng lahat ay ang logos, ang salita. Pero hindi lang ito basta salita. Naniniwala ang mga Griego na sa likod ng lahat ng ito, sa pasimula ng lahat ng ito, ay merong isang intelligent designer. Merong naglikha ng daigdig, merong naglikha ng lahat ng nakikita natin. Na kapag ka pinag-aaralan mo kung paano gumagana ang mundo, kapag nakikita mo kung paano umiikot ang mundo, pag nakita mo kung paano merong disenyo ang lahat ng nakapaligid sa'yo, nagtuturo to sa isang manlilikha na may karunungan. Okay? Pero, ang sinasabi ng John chapter 1, oo, merong isang intelligent design, pero itong intelligent designer na to, ay isang person. Hindi siya simpleng kapangyarihan lang, hindi siya detached. Ang may likha ng lahat, ang salita, ay Diyos. At sa pagsusulat ni John ng kanyang first chapter, pinakita niya itong kapangyarihan na ito. John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. At ang sabi ng verse 3, lahat ng nalikha ay nalikha sa pamamagitan niya. At walang kahit na anumang bagay na hindi nalikha, hiwalay sa Kanya. Number 1, we see here the anticipation. Merong isang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Pero merong isang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay na nagkubli ng kanyang sarili sa makasalanang tao. Kapag binasa natin ang Old Testament, isang bagay ang makikita natin. Una sa lahat may Diyos. At ang Diyos na ito ang may lalang ng lahat ng bagay. At ang Diyos na ito ay banal. At ang Diyos na ito ay nagkukubli ng sarili niya sa mga tao. Sa Latin, ang term natin dito ay Deus absconditus. Ang ibig sabihin, ito basahin niyo yung Old Testament. So for example, nung binigay ng Diyos ang kautusan sa Mount Sinai, tinakban niya ng ulap yung Mount Sinai. Nung si Moses ay nag-request na makita niya ang Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi pwede dahil hindi mo ko pwedeng makita dahil pag nakita mo ko, mamamatay ka. Yung mga anghel sa Isaiah, nung habang inaawit nila, banal, banal, banal ang Panginoon, may nakatakip na pakpak sa mukha nila. Ang sabi ng Panginoon sa Israelites, nung sila ay papasok ng Promised Land, ang sabi ng Panginoon sa kanila, o sige, papasok kayo ng Promised Land, pero hindi ko kayo sasamahan dahil pag sinamahan ko kayo, mapapatay ko kayo dahil makasalanan kayo. Pagpapadala ako ng anghel na kasama nyo, pero hindi ko kayo sasamahan. In the Old Testament, what we see is a God who reveals Himself in His creation, yet at the same time, obscures Himself from sinful humanity. Na hindi siya makita ng mga makasalanang tao. Hindi sila karapat-dapat, hindi nila kaya, at hindi nila gusto.
Merong isang Panginoon na naglikha ng lahat ng bagay, sa pamamagitan niya umaandar ang mundo, sa pamamagitan niya hindi nagko-collapse ang society. Let's put it this way. Sinabi ko sa mga estudyante ko, sino mga kapatid ang may control ng nuclear weapons ng Amerika? Si Trump. Sino mga kapatid ang may control ng nuclear weapons ng Russia? Si Putin. Sino mga kapatid ang may control ng nuclear weapons ng China? Si Xi Jinping. At kaninang umaga, nagising ka pa. Nakita niyo ba kung gaano ka twisted at kung gaano ka unpredictable at kung gaano ka kalayo sa karakter ng Diyos ang karakter nitong mga taong to? Itong mga taong to, literally, may kapangyarihan para gunawin ang mundo. Pero kanina umaga, gising ka pa. Bakit? Kasi hindi talaga sila ang in charge. Dahil kahit gano'n sila kasama, dahil kahit gano'n ka twisted at kahit gano'n ka greedy ang desire nila para sa kapangyarihan, hawak nila yung mga weapon na yon, pero merong may hawak sa kanila. Merong isang Diyos na hindi lang nag-create ng lahat, siya ang nag-maintain ng lahat. Sa isang mundo na pinasok ng kasalanan, mga kapatid, ang natural ay kasiraan. Ang natural ay kamatayan. Ang natural ay pagkakahiwa-hiwalay ng mga bagay. Ang natural, mga kapatid, ay kasiraan. So, kung nagising ka kaninang umaga nang hindi pa gumuguho ang buhay mo, ibig sabihin nun, merong naghahawak ng buhay mo. Merong isang Diyos na hindi lang nag-create kung hindi nag-maintain. At lahat ng nilikha niya ay nagsusumigaw ng kanyang kaluwalhatian. At merong mga tao, chief of His creation, na hindi siya makita, hindi siya kayang tignan, at hindi siya gustong tignan. Na hindi siya kilala, hindi siya kayang kilalanin, at hindi nila gustong kilalanin ang Diyos na ito. Ito, mga kapatid, ang dilema ng relasyon natin sa Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng relasyon sa taong, di ba yun ang hindi ba yun ang quality ng relationship? Na nagkakasama kayo? Hindi ba yun ang quality ng relationship na nagkakadaupang palad kayo? Hindi ba yun ang quality ng relationship? You get as close as possible? Pero ito ang problema, mga kapatid. When you get to God as close as possible, you die. Na pag tinignan natin ang kabanalan ng Panginoon na ito ay isang fatal experience. At alam niyo, mga kapatid, tayo ang mga nasa church, we have taken this fact for granted. Ang Panginoon ay ginawa natin parang genie. Ang Panginoon ay ginawa natin parang, alam mo yun, isang celestial friend. Alam mo yun, mas mataas siya ng konti sa atin, so kaya niyang sundin yung mga panalangin ko. Pero hindi naman siya ganun kataas, so dapat ko siyang katakutan. Hindi, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay hindi natin sukat na unawaan kung sino siya. At dahil mataas siya, at dahil iba siya, wala tayong kapasidad na makilala siya kung hindi niya ipapakilala yung sarili niya. Naintindihan ito, mga kapatid, ng mga Israelita dahil pansinin niyo si Isaiah, I think in our previous messages napag-usapan na natin ito, na si Isaiah, nung nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang unang sinabi ni Isaiah, sa Ama ko, lagot ako, nakita ko ang Diyos. Hindi siya nagpapalakpak, hindi siya lumabas at nagsisigaw sa mga tao, hindi ka maniniwala, nakita ko ang Diyos. Hindi. Si Isaiah, nung nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, kinain siya ng matinding pagkababa sa sarili niya at kinain siya ng matinding
ng matinding takot. Ang sabi niya, saab ako sapagkat nakita ko ang Diyos ng kaluwalhatian. Marumi ako, tas nakita ko siya. I would propose this to our church people, to us in the church. Alam niyo kung bakit nawawalan ng Marvel na Christmas? Alam niyo bakit nababawasan ang pagkamangha natin sa Pasko? Unang maaaring eksplanasyon ay dahil hindi naman natin masyadong binibigyang pansin yung laki ng binaba ng Diyos nung nagkatawang tao siya. Para sa atin, hindi naman ganun kalaking bagay yun. Ano ba naman yung nagkatawang tao siya? Ibinaba niya ang kaluwalhatian niya nung nagbihis siyang tao. Mataas siya. Hindi bagay sa kanya yung pinakamahinam nating mga damit. Mataas siya. Hindi nababagay sa kanya kahit yung pinakamainam nating mga tirahan. Mataas siya na kahit gawin mo siyang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, para sa kanya, demotion yon. At nung nagkatawang tao siya, ang kinuha niyang katayuan ay yung pinakamababa sa lahat. Mga kapatid, kung hindi na tayo namamangha sa Pasko, yun ay dahil hindi natin naiintindihan kung gaano kalaki ang binaba ng Panginoong Jesucristo. Kaya nagsimula sa si John sa creation. Ito ang punto niya. Yung Diyos na hindi nyo makita, yung Diyos na hindi nyo matignan, yung Diyos na hindi nyo maabot, yung Diyos na ilikha ng lahat ng bagay, binaba niya yung kanyang sarili. At paano natin siya tinanggap? Pangalawa, His arrival. The true light which gives light to everyone was coming into the world. Ang tunay na liwanag na nagbibigay ng liwanag sa lahat ay pumarito sa atin. Siya ay nasa mundo at ang mundo ay nilikha sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng mundo. Siya ay pumunta sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Isinilang ang Panginoon, sinamahan niya yung mga taong siya ang may likha. Sa mundong siya ang may likha. At itong mga nilikha niya, ang sabi ng Biblia, hindi siya tinanggap. Ang sabi ng Bible, siya ay liwanag. At merong magandang eksplanasyon si John kung bakit hindi siya tinanggap. Kasi liwanag siya. At ang unang-unang ginagawa ng liwanag ay nagre-reveal. At itong mga taong ito, ayaw nila na mailawan yung ginagawa nila dahil kapag ka ni-reveal sa'yo ng ilaw, pagka na-reveal ka sa ilaw, ang unang-unang makikita mo ay yung mga kakulangan mo at yung mga kadiliman mo. Sino sa inyo ang nag-iisip na mabait kayo? Sino sa atin ang nag-iisip na maibigin tayo? Sino sa atin ang nag-iisip na patient tayo? Lagi natin sinasabi to, hindi ba? Ako man din po, noon ang akala ko, ako ay isang patient na tao. Ako ay mahaba ang akala ko, mahaba ang pasensya ko. At alam niyo ba kung bakit ko nasabi yun? Dahil sa totoo lang, humanap ako ng mga taong impatient, tapos kinumpara ko yung sarili ko sa kanila. Tapos sinabi ko, nakita mo, patient ako. Mga magulang, matanong ko nga po, sino sa inyo ang tunay na nagmamahal sa mga anak niyo? Pwede bang magtaas ng kamay? Kung magulang ka at mahal mo talaga yung anak mo, taas mo kamay mo, okay. Nakita niyo kung paano magmahal ang Diyos ng anak niya.
Pagka may babasa tayo ng Bible, alam niyo paano magmahal ng Diyos ng anak? Binibigay niya lahat ng pangangailangan. Mamamatay siya para sa anak niya. Yung anak niya, araw-araw siyang inaalimura. At yung anak niya, araw-araw na nagre-rebelde sa kanya. Pero mahaba ang pasensya ng Diyos sa anak niya. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon sa kanyang mga anak ay banayad sa pagkagalit. Uulitin ko po yung tanong, kung ang ikukumparahan natin ay ang Panginoon, uulitin ko po ulit yung tanong, sino sa inyong mga magulang ang tunay na nagmamahal sa anak niya? Eh hindi ba sabi, hindi naman napakahirap ng sagutin ng tanong? Ngayon anong punto ko? Simple lang. Yun si Kristo bilang liwanag. Kapag kinumpare mo yung sarili mo sa Kanya, makikita mo na mababa ka. Pagka kinumpara mo na yung sarili, sino sa inyo ang sa palagay niyo mahaba ang pasensya niyo? Taas niya ang kamay? Ay, ako ko talaga mahabang pasensya ko, hindi ko ako mapagpatol eh. Talagang ako kapag mahaba ko ang pasensya ko, kasi kapag may hindi ho ako magandang, kapag may hindi ho ako magandang sasabihin, hindi ako sasalita eh. Meron ho ba? Pakitaas na ako ang kamay. Pero kapag tinignan natin si Kristo, paano ba magpasensya si Kristo? Ganito magpasensya si Kristo. Ang sabi sa Bible, yung damo na malapit ng mabali ay hindi niya babaliin. At yung spark na malapit ng mamatay, hindi niya papatayin. Anong ibig sabihin? Yung mga pinakamahihina ay makakahanap ng gentleness sa Kanya. Ganun ba tayo? And time again, kapag kinumpara natin ang sarili natin kay Kristo, makikita natin na lagi tayong kapos, lagi tayong kulang, lagi tayong maibigyan tayo. Sige, ganito, susunod na test. Sino sa inyo, sa palagay nyo, humble kayo? Ako mababa talaga loob ko eh. Ako talaga mapagpakumbaba ako eh. Meron po ba? And we can run this exercise again and again and again, at isa ang makikita natin. Hindi tayo kasing buti ng Panginoon, hindi tayo kasing ibigin ng Panginoon, at hindi tayo kasing tapat ng Panginoon, at hindi tayo kasing patient ng Panginoon. Dumating ang liwanag, at ang liwanag ay tinanggihan ng mga tao. Ano ang liwanag ng Pasko? Yung mga kumikislap-kislap. There is something nostalgic about, Christmas trees and Christmas lights. Noong nakaraan, naglalakad-lakad kami ni July. At ang sabi ko sa kanya, alam mo, gusto ko nga rin sana na, maganda sana yun, makapagtayo ng Christmas tree, mayroong Christmas light, di ba? Ito mga kapatid ang liwanag ng Pasko. Yung makita natin yung mga sarili natin sa liwanag ng Panginoong Jesucristo. Yung makita natin ang mga sarili natin sa liwanag ng kabanalan niya. Mga kapatid, hindi natin siya naabot. Hindi natin siya naabot. Ang kabanalan, mga kapatid, ay hindi isang ideal score na nakukuha lang ng ilan. Ang kabanalan ng minimum passing grade. Hindi sinasabi ng Diyos sa Biblia na, kung kaya mo lang naman, try mo sana na maging banal, pero kung hindi, okay lang, tao ka lang naman eh. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, ito ang requirement para magkaroon ng relasyon sa akin, maging banal ka, at hindi natin naabot yun. Pero ano ang tugon ng Panginoon dito? Ano ang tugon ng Diyos sa mga taong hindi nakaabot sa Kanya? Tingnan niyo mga kapatid, yung sinabi ng verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita, ang verbo, ang Word, ay nagkatawang tao at nakitahan kasama natin.
Alam niyo, nung nasa Bible school ako, tinuro sa amin ng professor ko kung anong ibig sabihin talaga ng verse 14. Alam niyo yung mga Israelita, nung sila ay nakalabas sa Ehipto, nung sila ay lumabas kay Pharaoh, tapos naglalakbay sila sa ilang, papunta silang lupang pangako. Yung mga Israelita, mga kapatid, meron sila daladalang tent. Meron silang mga, dahil sila nga ay nasa disyerto, obviously, hindi naman nga sila magtatayo ng building sa disyerto. So, itong mga Israelita, nakatira sila sa mga tolda. At kapag ka sila ay naglalakbay, i-arrange nila yung kanilang mga tolda ng paikot. Yun yung camp nila. Yun yung kanilang encampamento. Sa gitna nung kanilang camp ay ang tolda ng Panginoon. Ang tawag natin doon yung tabernacle. Nung panahon na wala pa silang templo, yung tolda na yun ay unique kasi ang sabi ng mga tinuro sa kanila ng Panginoon, nandun ang presensya ng Diyos. Ngayon yung mga Israelita, sa tuwing maglalakbay sila, kukunin nila yung tolda na yun at maglalakbay sila. Tapos kung saan sila mapapagod at kung saan sila hihinto, dun nila ilalagay yung tolda nila at ilalagay lagi nila yung tabernacle sa gitna nila. Kapag ka tinitignan ng mga Israelita yung tabernacle, pinapaalalahanan sila na kasama nila ang Panginoon. O ngayon, anong kinalaman po nun sa pinag-uusapan natin? Tignan niyo yung verse 14. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan kasama natin. Yung salitang tumahan, kapag ka-translate po natin yan sa original language, ang ibig sabihin niya, and the word became flesh and tabernacled among us. Ngayon, anong ibig sabihin po nun? Yung mga Israelita ay may tolda, tayong mga mananampalataya, meron tayong Kristo. Siya ang tabernacle. Pag tinitignan mo siya, malalaman mong kasama mong tumatahan sa'yo ang Diyos. Itong mga taong hindi nakaabot sa Diyos, inabot sila ng Diyos. Naalala nyo tingnan natin yung kwento ng mga kapatiran natin. Nasaan ba tayo nung dinampot tayo ng Panginoon? Si Kuya Jumwel, nasaan ba siya noon? Si Ate Nenet, si Ate Lenlen, tayo. Kung aalalahanin natin yung kasalanan natin, sa sarili nating kakayanin kaya natin abutin ng Diyos? In fact, sa sarili nating kakayahan, gugustuhin ba nating abutin ng Diyos? Kung magiging tapat tayo, di ba wala naman talaga tayong pakialam sa Kanya ng mga panahon na yon? Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ay hindi kung paano natin aabutin ng Diyos. Dahil hindi natin siya kayang abutin, mga patay tayo sa kasalanan natin. Ang mensahe ng Pasko ay kung paano tayo inabot ng Panginoon. Yung Diyos na hindi natin makita ay nagpakilala sa atin. At ang sabi dito mga kapatid, at nakita natin ang kalwalhatian niya, kalwalhatian ng kaisa-isang anak ng Diyos, puno ng biyaya at ng katotohanan. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit matamis yung mga salita na yon? Biyaya at katotohanan. Ano ang totoo sa buhay natin? Kapag binasa mo ang Bible, ano ang una mong mararamdaman? Hindi ba kapag nagbasa ka ng Bible, para ka sinusumbatan ng Bible? Hindi ba ang katotohanan ay matalim? Hindi ba ang katotohanan ay hindi maganda? Hindi ba ang katotohanan ay nanunumbat sa'yo? Sa school, meron kaming twice a year na evaluation. So, ang ginagawa, pinapatawag kami ng aming boss. Tapos pagkatapos kaming tawagin ng boss, meron siyang ginagamit na score para sa amin. Ini-scorean niya kami, Sir JM, ito, score na nakuha mo sa ganito. Hindi ba gano'n ang mga kautusan sa Biblia? Mga kapatid, maging totoo tayo. Kahit na nga mananampalataya na tayo Ano ang hinihingi sa Biblia? At ano ang buhay natin? Di ba hindi natin naabot?
hinihingi ng Biblia para sa isang tatay? Ano ang hinihingi ng Biblia para sa isang nanay? Ano ang hinihingi ng Biblia para sa isang tao? Ano ang hinihingi ng Biblia para sa isang anak? Ano ang hinihingi ng Biblia para sa isang bayan? Ano ang hinihingi ng Biblia para sa mga nilikha ng Panginoon? Ano ang standard ng Diyos? At sino sa atin dito ang nakaabot? Ano ang hinihingi ng Biblia sa mga pananalita natin? Ano ang hinihingi ng Biblia sa pagkilos natin? Hindi ba ang katotohanan ay matalim? Pero pansinin nyo yung ipinangako sa atin kay Kristo. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. Ang hirap pagbalansehin ng dalawa na yun. Paano magiging mabiyaya ang katotohanan? Paano ka tatanggap ng grace at paano ka tatanggap ng truth? Sa totoo nga lang kapag ka mayroong correction, hindi ba ang hirap sabihin nun? Pero hindi ba kay Kristo nakita natin ang katotohanan at nakita natin ang kantang biyaya? Ngayon, makakalapit na tayo. Dahil kapag tinitingnan mo si Kristo, nakikita mo yung kautusan na hindi mo nasunod. Pero pag tinitingnan mo si Kristo, nakikita mo yung kaligtasang binigay sa iyo ng Diyos. Na hindi ka nakasunod, pero merong magliligtas sa iyo. Merong susunod para sa iyo at merong mamamatay para sa iyo. Kaya makabuluhan mga kapatid ang Pasko. Dahil kung hindi dahil sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, tayong mga tao walang kapag-asa sa buhay. Ngayon, ano ang paanyaya sa atin? Bilang church, bilang mga mananampalataya, tayo ang herald nitong mensahe na to. Sa isang mundong napakagulo at napakadilim, tayo ang tagapamalita na ang Panginoon ay nagkatawang tao para tumahan kasama ng kanyang mga makasalanang anak. Tayo ang tagapamalita sa mga pamilya natin. Sa mga kinikilusan natin, sa mga nakakasalamuhan natin. Bilang isang church, tinatawag tayo ng mensahe nito na tignan ulit natin. Kahakagabi, nagkaroon kami ng Bible study. At ang isa sa mga nakita namin sa Bible study na yun ito, yung makitang muli si Kristo sa kanyang kagandahan. Tama yung sinabi ni Daddy yung nakaraang mensahe niya. Wala namang nagagandahan kay Kristo sa mundong ito. School, sa mall, sa show business, sa internet, sa social media, kung yung mga Kristiyano, walang kahit na anong attraction kay Kristo. Kaya naman pala napaka-miserable itong ating pagdiriwang ng Pasko. Meron ba kayong mga anak na pasaway? Sabay ang Pasko ay para sa kanila. Ang Pasko ay para paanyayahan at tawagin ng mga pasawayan na anak na magsuko na ng buhay sa Diyos. Meron ba tayo dito ng mga pasaway na magulang? Ang Pasko ay para din sa kanila. Meron bang taong ayaw lumapit sa Panginoon? Ang Pasko ay para sa kanila. Meron ba kayong kakilalang kaibigan o mahal sa buhay na walang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo? Ang Pasko ay para sa kanila. Ngayon, dito po tayo magtatapos sa ating mensahe. Paano natin ipagdiriwang ngayon yung kagandahan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo natin?
bilang isang iglesia, yun po ang hamon sa atin. Tumayo po tayo lahat.